Ayan po at kahapon po ng umaga ay kabi-kabila po na lumabas sa social media na isinugod daw po itong si Boying Remulla sa ospital dahil po sa nangingitim na raw po yung kanyang katawan or kanyang balat or buong katawan niya nangingitim daw po kaya sinugod sa hospital. Ano po? At katunayan po, ito po yan, ito po siya. Yan po. Yan po yung, isinugod daw po siya sa hospital, si Ombudsman Remulla. Ayan po ang katibayan natin, Ito po ay nagkalat sa social media kahapon ng umaga. Pero nung bandang huli, ay bandang pahapon ay may mga iilan. Yung iilan pong nagsabi na hindi raw totoo yun. Dahil katunayan daw ay malakas na malakas daw po si Remulla. Yun po. So alam naman po natin na kapag kami mga ganyan ay maagap na po yan sila. Maagap na silang nagpapadala agad ng kanyan, lilibuhin para isalaksak na doon sa vlogger na sasabi na hindi totoo. Ano man po ang totoo, ano man po yung hindi totoo doon, ang mahalaga po dito ay talagang mga matay po itong mga putang inang mga kawatang ito. Bakit nga po ba magkakatotoo ito sa lalong madaling panahon? Pan po yan, quadruple po ang ginawang operasyon niya sa kanya. Quadruple bypass operation. Wala po ako natatandaan na ganyan na nagpa-bypass na yan na tumatagal. Lalo yan, quadruple po. 4 na bypass operation ang pinagdaanan yan. So, anumang oras po yan ay talagang matitigi. So, doon nga po, kagaya ng sinabi ko, nung umaga, tabi-kabila yung mga nasa social media na nagsasabing sinugod sa ospital dahil para na raw pong yung buong katawan niya, mukha niya, buong katawan niya, balat niya para na raw pong panggatong. Ano pong ibig sabihin nun? Talagang naninigas daw at maitim na parang nagbabayulit. So, ano man po yan. Tapos sabi nga nung hapon, bigla daw ay may nag-vlog na hindi raw totoo. Pero ilan lang po yun, 2 lang yata yun. Siguro yun ay naagapang salaksakan ng tig-1,000 para i-pronounce niya na hindi totoo. Kaya sabi ko nga po, ano ba pakialam ko natin sa mga putang anan to? Wala naman po akong pakialam dito eh. Ang pinapakialaman ko, itong mga ninanakaw nitong mga animal na ito. Bilyon-bilyon po yung mga ninanakaw sa pera ng bayan. At pera din po natin yan. Yun po ang pinakikialaman ko. Anyway, basta sa lahat po ng aking mga subscriber ay sana manawari, mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit, anumang uri ng problema sa buhay, mailayo kayo bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. At dito naman po sa mga politiko at mga taong gobyerno, official government, na mga magnanakaw, mga matay na lang kayong lahat. Buwak ka ng ina ninyo. Ayan, kagayan, tingnan natin. Na sinasabi, hindi raw totoo yun, pero baka bukas lang po malaman natin na nasa ataol na pala itong si Remulla. So, hindi natin alam, kasi pare-pareho naman natin hindi alam yan eh. Di ba? Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung totoo. Pero sabi ko nga po, ay talagang magkakamatay lahat ito mga ito. Wala pong pupuntahan yan. Talagang mamamatay lahat ito. Maging itong bangag na ito. Pumapugak-pugak na po yung kidney niyan, wala na. Nag-iisa yung kidney niya. Tapos binibira pa ng paglaklak ng
kung ano-ano mga inuming nakakalasing at pagsisinghot ng ang alam ko diyan sa Coca-Cola iniinom, hindi sinisinghot. Ayan na, sinisinghot daw po eh. Saan pupunta ang kidney mo? Nag-iisa na lang. Kaya magkakamatay po ito. Sunod-sunod po magkakamatay ito. So, ano nga ba ang kwan? Talagang kwan eh. Talagang grabe po yung mga nakawan ngayon. Grabe yung mga tuloy-tuloy lang po yung pagnanakaw nitong mga hayop. Kagaya itong appropriation chairwoman na si Micaela Swansing. Kung tumanggi doon sa 2 million na Christmas bonus nila, talagang nauutal ng hayop. Parang saldi ko rin po ito. Dapat maagapan na ito. Dapat mapa na ito. Masawataan agad ito. Makikita natin yan, may helicopter na rin yan at may aeroplano na rin yung mga hayop na yan. Kaya, speaking of kuan speaking of aeroplano, aba, itong si Romualdez, napaka high-end pala ang mga aeroplano itong hayop na ito. At yan po ay binili niya through kay sa pamamagitan ni Kwan, ni Lucio Tan, kasi nga naman siya may access na makabili. Nandiyan po siya ngayon sa hangar ni Lucio Tan. Talagang mga Kwan talaga ito. Mga grabe ang mga pag nanakaw nila sa pera ng bayan. Anyway, at sige po, pangsamantalang iwan natin yung tungkol po sa balita na yan dito kay Remulla na sinugod nga daw sa ospital yan at para ng panggatong yung mukha niya, katawan niya naninigas na, nangingitim na, nagbabayulit pa. So, titingnan natin, abangan natin kung yan ay ilalagay na rin sa kahon yan. So, yun po, at konting kwan lang po, at sabi ko nga po medyo kwan ko, hihinay-hinayin ko lang yung pagpuputang ina sa mga hayop na to dahil ako rin na napuperwisyo eh. Sa mga bullshit na to. So, ngayon po ay sana ay nag-i-enjoy kayong lahat at dahil nga ngayong bagong taon ay siyempre bago na, bagong bagong buhay, bagong jowa, bagong asawa. Doon po sa mga makakati ang bilat, di ba? Bagong asawa yan. Pagka hindi naaagapan, aba ay tuloy-tuloy yan. So, bagong bilat, bagong utin. So, ganun po, yun po ang realidad ngayon. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Kagaya na lang ng kwan. Nung, itong kapitbahay ko, nabalitaan ko, wala na raw pala dito yung asawa niyang babae. Itong kapitbahay ko. Actually, kapitbahay ko ito, na parang nagtatrabaho din po doon sa farm. So, wala na raw po yung asawa niya. Sumama na raw po sa ibang utin. Ay sabi ko, grabe naman. Talagang iba na po talaga ang panahon ngayon. Dati nung araw nung kapanahunan ko, ngayon alam ko wala na eh. Nung kapanahunan ko, bago ka makapagjowa ay bibilang ka ng taon. Pinakamababa dyan 10 taon bago ka sagutin ng babae. At bago ka sasagutin ng babae, magkakalyo-kalyo muna yung mga palad mo sa kasisibak ng kahoy. Yan yun. At saka nung panahon, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng halik-halikan o di kaya hawak-hawakan yung babae nung panahon na yon. Dahil nung panahon na yon,
oras lang na hinawakan mo ang babae sa kahit na sa ang parte ng katawan o sa kamay, nako, sisiguraduhin ko sa'yo, mag-iiyak na yun at pupursahin ka ng pakasalan siya dahil sinira mo na rin yung kanyang virginity, ay samantalang nahawakan mo lang naman yung kamay, hindi na raw siya virgin. Ganun po kasensitibo yung mga dalaga nung araw. Ay ngayon po, kailangan sukat-sukatin mo muna ngayon. Kailangan magsukatan muna kayo. Kung yun ba ay pasok doon sa kanyang sukat yung ilalarga mo sa kanya. Ganun eh. Ngayon po, ganun na po ngayon ang panahon na ito. Kung medyo naliliitan yan, aba ay kanyan, maglalandi yan. Malandi pa. Ang pa naman itong mga ganitong mga malalandi. Nako, mas malilibog pa sa mga kambing yan. Kagaya ni Gadon. Aba, ay si Gadon, maging baka yan tinitira ni Gadon yan. Tingnan mo si Tito Soto. Ang dami niya palang tinira doon sa Itbulaga na yan. Di ba? Ang dami. Kaya, nandiyan naman po yan, hindi may ikakaila yan. Talagang tirador pa ito si Tito Soto na ito. Kaya ngayon, ay nakuha na po eh. Wala na. Unti-unti na po, napupudpud na po yung napupudpud na rin po ang utin niyan ni Soto na yan. Wala na. Saka kamanyakan ng hayop na yan. Ito naman si Bangag, aba, warat na po ang puwit niyan. Patira doon sa mga foreigner doon sa Amerika. Ito namang si Lisa, ay putra, walang ginawaran, pupunta sa puno ng mangga. Kahit na sinong dumaan, patira din. Kahit na parang mga guma na mga bilat niyan, patira pa rin patira yan. Pero parang mga guma na. Tingnan mo. Kasi ang lilibog nga, parang mas malibog pa sa kambing itong mga na ito, itong mga matatandang ito. Si Risa, kahit na namumutla ng bilat niyan, patira na pa rin ng patira kay Lamas. Pero kung makatanggi, wagas. Ganyan yan. What? Sabihin pang ganyan. Ganyan ang in-interview ni Winnie Monsod. Talagang tanggi to death talaga. What? Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagtira ni Lamas sa kanya. Kahit maputla na ang bilat niyan. Ito naman si Franz Castro. Alam niyo ba si Franz Castro? Nako, kuka na po yan, ibabiyahe na po sa kanyan, sa correctional. Silang dalawa ni Sator Ocampo, doon magpapatira din yan. Siya nga pala, ito si Luistro. Nako, hindi na raw po, di ba yan si Luistro nung tawag dito, nung kampanyahan, di ba? Pag bigay ng pira, gaganyan ka sa ulo. Bigay ng pira, gaganyan ka sa ulo. Na kung wala raw kung meron daw AX dahil kay speaker, kung meron daw tupad dahil kay speaker, yan. May matindi pong sakit. Kuha na po siya. Laging baon po niya arinula. Kasi talagang kuha na raw po. Nakakadiri lang ayaw ko pong sabihin. Hindi po sa kanya. Hindi po dahil sa pag-ihi niya. Iba po yung lumalabas. Ay! Kadiri. So, ibig sabihin, ito po yung sakit na talagang nakakamatay. So, lahat po talaga ng mga nagnakaw sa pira ng bayan, mamamatay. Itong si Recto, ay kuha na rin po yatan. Ito yung walang delikadisang tao. Ilan ba yung lalaki na nagdaan kay Vilma Santos? Napakarami.
yung lalaki na dumaan kay Vilma Santos. Tapos sinalo ni Recto. So ibig sabihin, walang kadelikadisa ito. Tira lang ng tira ito si Rap Recto na ito. So para bang tipong, paano, sino ba naman magkakagusto niya kay Rap Recto na yun? Parang laging punong-puno ng laway ang bunganga. Kapangit. Hayop na yan. Kaya kahit na pinagtira-tira ng iba, ay pinagtiyagaan ni Recto. Ay sabi siguro niya, ay laman tiyan din yan. Sabi siguro. Hindi niya alam kung ilan ng utin ang dumali diyan. Tapos ngayon nagyayabang pa itong Vilma Santos na ito na kung makapanglait sa tao, ganun-ganun lang. Hindi mo dapat laitin mo yung sarili mo, sabihin mo, isa akong puta. Isa akong burlesque, kaya burlesque queen yan eh. Pwede yung habang sumasayaw yan, pwedeng hagisan mo ng barya yan, kukunin ng bilat niya, ilalagay doon sa... Sa totoo lang po, napakarami. Kaya mas maganda, huwag na lang kayong magsasalita dahil the more na nagsasalita kayo, maraming ibabato sa inyo ang mga taong nakakapanood sa inyo. Kagaya nito si Gadon, sa totoo lang yung kininto ko na yung kung bakit paano niya natutunan yung magsigaw-sigaw ng bubo. Ay bata lang po yung nagsalita sa kanya ng bubo. Ayun, pinauso niya. Imagine mo bata na mag-ina nagtitinda ng isda. Tapos tinawag ni Gadon. Sabi ni Gadon, magkano ba yung isda ninyo? Ay sabi nung nagtitinda yung nanay, 150 po yung kada tumpok. Ay imaginein mo, 150 ang tinda at sinabing ang 140 yung puhunan. Kaya 150 nila tinitinda para may 10 piso sila. Ay kalain mo ba naman na tinawaran ni Gadon na 100 na lang daw kada tumpok at papakyawin daw niya. So, yung anak nung nagtitinda na kasama niya, bata yun tumayo. Sabi ng bata dito kay Gadon, bubo mo pala eh. Napakabobo mo. Sinabi na nga ng nanay ko na yung puhunan na namin ay 140, 10 piso lang ang tubo namin. Tapos nga tatawaran mo ng 100. Di napakabobo mo. Sabi ganyan dito kay Gadon. Bata lang yun. Kaya yan, pinauso ni Gadon yan na yung salitang bobo, bobo, bobo. Pero siya, yung talagang original na bobo. Bata lang ang nagsabi sa kanyang bobo siya. Imagine mo yan. Tarantado talaga. Tapos, yan si Gadon na yan, dati pala yan, ay, kung din po ito, magbabayo ng yung bigas. Babayo ng bigas. Gagawin yung parang pulbos yung bigas. Yung isang salop na binayo niya, na pulbos na, isasaklob na dito sa nguso niya, sa ilong niya, singhot ng singhot. Kaya tuloy lumaki yung ilong niya. Ngayon sobrang laki ng ilong niya, parang ng troso. Ganyan yan. Ito namang si Abi, para lang matakpan yung mukha niya, kasi kinakagat yung ng lamok yung mukha niya. Kaya ngayon, pinalaki niya, pinalapad niya yung ilong niya para matakpan yung mukha niya, wala nang kakagatin ang lamok. Kaya yan, yung mga yan, tingnan mo, parang mga paklang ng niyog ang ilong, si Gadon parang troso, parang poste ng Meralco. Yan. Tingnan mo yan. Ang dami-dami ditong ang hilig-hilig magpa-interview, nakapapangit naman. Tingnan yung congressman na nagsabi na para lang daw sa mga Christmas party ng mga barangay. Ayaw niyang aminin na bonus yung 2 million. Yung si Puno, Congressman Puno na
Pagkalaki-laki rin ng ulo na may hydrocephalus din yan. Abnormal po yan. PWD po yan, abnormal. Kwan po yan, may kaltog sa ulo yan, yung matandang yan. Tingnan nyo, nagkakanda utal-utal sila. Na magdepende doon sa Christmas bonus na ibinulgar ni Congressman Libiste. This is Swansing. Walang ginawa yan kundi, ganon. Wala, ganon. Kinukon niya. Hindi raw bonus yun, tinatanggi niya. Gago. Ito naman si Bangag. Para lang malaman ninyo. 5,000 flood control. Itong mga natapos na. At yan ay pinapakinabangan na ng taong bayan. Yung isa yan, binangga ng barko. Tingnan mo yung mga putang ng mga adik na ito. Mga bangag itong talaga mga hayop ito. Kita nyo na. Si Kwan, itong si Lisa, asawa niya, 100 million yung napunta sa kanya. Imaginin mo yan. First lady, magkakaroon ng budget ang first lady, 100 million. Baka ng ina nyo. Ngayon, ang laki ngayon ng Kwan, ng gastos itong si Kwan. Confidential fund ni Bangag. Maabot na ng 20 billion ngayon. Mas masahol pa po noong 2025. Yung pinagtatalunan ngayon, yung mga controversial na flood control ng 2025. Mas malaki pa pala yung mga pira na naman ngayon. Ngayon 2026, talagang sisimutin itong mga bangag na ito ang pira ng bayan. Talagang wala na talaga kayo ititira. Gusto talaga yung patayin ang bawat mga Pilipino. Sabi ko nga po rito, wala po problema sa akin kung ako lang. Dahil unang-una, magmula nung isinilang ako, never akong humingi ng tulong sa gobyerno. Bagkos, ako pa ang tumulong dito sa team ng Uniteam. Dito kay Sara Duterte at saka dito kay Bangag na ito. Nag-donate po ako dyan ng tarpaulin na worth 1.5 or 1.2 million. 1.5 yata. Nandun sa resibo, may resibo naman po yan. Imagine mo, ako pa ang nag-donate sa mga putang inan to, tapos ganon, pahihirapan lang pala ang bansa natin. Ang buong akala ko, kung may mananalo dito itong team, unit team na ito, si Sara Duterte at saka itong Bangag na ito, gaganda ang kabuhayan nitong aking mga kababayan. Kaya hindi ako nang hinayang na mag-donate ng tarpaulin na worth 1.5 million. See? Pero anong ginawa? Nakaw dito, nakaw doon. Tapos yung 125 lang na confidential fund ni Sara Duterte, kuni-question pa na samantalang cleared naman yun sa COA. Not like itong kay Bangag na 5 billion. Hindi naman kuni-question. Dito kay Boying Remulla na 5 kalahating billion na confidential fund. Kay John Vic Remulla na kalahating billion. Versus dito lang kay Sara Duterte na 1.25 million lang. Putang ina ninyo, kung yun lang gusto ninyo, mananahimik na ba kayo kung may ibabalik yung 1.25 million ni Sara Duterte na confidential fund? Gusto niyo manahimik, ako naman magbabalik ng 125 million na yan na confidential fund ni Sara Duterte para wala na kayong questionin. Mga buha ka ng ina niyo. Kaya mga kababayan, ay yan po, tandaan na po natin itong mga taong ito. At huwag na po tayong padadala. Sinasabi ko nga po rito, once na tumapak sa inyo yung itong mga politikong ito, tiradorin nyo na. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Tiradorin, panain nyo na. O batirin nyo na kung mag-ready kayo ng 2x2 dyan at hambalusin nyo na, mga putang lang yan. Para hindi na uli makapagnakaw yung mga animal na yan. Dapat itong mga pinapatay talaga, itong mga hayop ito. Tandaan ninyo, ito yung mga piste ng lipunan.
May nakaambang pa, may nakaamba pa ngayon na dilubyo ha. Tahimik lang po. Walang lumalabas sa social media, sa balita, walang loy. Pero ito po ang napakadelikado ito. Alam nyo ba? Dito nyo lang malalaman sa channel ni Berhana na pinagre-ready na ni Bangag, pinagtitraining na ni Bangag itong lahat ng mga sundalo. Dahil talagang merong gira. At ang sinasabi niya, yung yung makasurvive man lang daw yung Pilipinas ng isang buwan na gira. Kaya pinagtitraining niya itong mga sundalo. Baka hindi po ninyo alam yan, iyan po ang totoo. Nandyan po yan. Ano ibig sabihin? May gira talaga. Kaya sinasabi niya yung siguraduhin na makasurvive ang Pilipinas ng within 1 month. Paano nga yung timeline nung pagtakas nitong mga hayop na to? Yan. May mga kwan po yan eh. May mga asset po yan sa mga iba't ibang mga bansa. Kaya nga, inuubos na nila ang pera ng bayan. Iyan po yan. So ngayon, pag nagkagira, alam niyo po ba kung anong purpose ng gira na yan? Itutuloy ang gira. Alam niyo po ba kung anong purpose ng gira na yan? Para makalimutan ng taong bayan na ninakaw niya na lahat yung pera ng bayan. Yan. Yan yun ang purpose. Kaya, kanya, papayagan niya magkagira talaga. Yan ang hindi niyo alam. Yan yung dilobyo sa ating mga Pilipino. Bago hindi ako kasali dyan at lalong hindi kasali itong mga subscriber ko dahil meron kaming sariling sariling place or lugar na dito kami magkaipon-ipon. Kayo, mas marami kayong mga Pilipino dyan na ipapahamak nitong bangag na ito. Yan po. Nag-order na kay Browner na mag-training, mag-special training itong mga sundalo para makasurvive lang ng isang buwan lang na gira. Ay samantalang wala pong makakasurvive. Even 1 week, hindi po makakasurvive ang Pilipinas. Wala po. Unang-una, wala pong naidagdag na kagamitan ng AFP. Binulsa na po yan ni Browner. Yung 8 billion na ibinigay ni Saldico. Hindi, 15 billion na ibinigay ni Saldico sa kanya. Walang naidagdag na kahit na isang kwan dyan. Kahit na isang tirador na gamit nila, wala. Kaya, lumpo ang aabutin nitong mga Pilipino. Ito, kawawa talaga ito. Sabi ko, dadapa itong mga Pilipinong ito. Siyempre, pag nagdapaan, nagkamatay itong mga Pilipinong ito, hindi na sila hahabulin. Yan ang purpose niyan. Siyempre, wala na maghahabol sa kanya. Sino pa ba maghahabol sa kanya? Wala na. Lalo na kung ang mga mamatay na itong mga judges na ito, di wala na. Babalik na naman dito yung animal na yan. Kaya ngayon, dapat ito, pagpapatay na itong mga hayop na ito. Yan po ang totoo niyan. Mag-research kayo. Pag hindi totoo itong sinasabi ko na nag-utos na mag-training na itong mga sundalo para makasurvive lang ng isang buwan na gira. Anong purpose niyan? Isa lang. Yung para makalibre sila doon sa mga pinagnanakaw nitong mga ito. Pero sabi ko nga, nagkakamali kayo. Dahil sisiguraduhin ko, isa ako sa tatarget sa iyo. Tang-ina mo. Tang-ina ninyong lahat dyan. Anyway, ayan po, para lang po malaman ninyo na kababayan na ayan, nasabi ko na po yung tungkol kay Boying, nasabi ko na po itong tungkol dito sa girang ito. Kaya kayo mga subscriber ko,
medyo alerto po kayo, ha? Para ma-informahan ko kayo na mas maaga, aba ay subaybayan nyo po ito. Baka biglang magla-live ako at sabihin kong, sige, mag-ipon-ipon na kayo dyan at pipick upin namin kayo. So hanggang dito lamang po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.